Actually, we would always review each other every after taping, going home. Halos sabay na po kasi kami palagi. Naging routine na namin na kapag on the way home, instead na matulog kami, magko-comment kami sa anong nangyari sa araw na to, kamusta yung acting naming dalawa. Kumusta yung ano, I mean yung I mean, of course this is the end, right? Finale na. So usually kapag finale na ng show, do you have time to assess yung parang performance ninyo? Kung naging kung sa feeling na you gave enough, no? Or at least na-meet yung demands for the character. Meron ba kayong ganong iniisip every time na natatapos yung isang palabas? Actually, we would always review each other every after taping, going home. Halos sabay na po kasi kami palagi. So, naging routine na namin na kapag on the way home, instead na matulog kami, magko-comment kami sa anong nangyari sa araw na to, kamusta yung acting naming dalawa. And of course, at the end of the show, meron din kaming comment sa isa't isa na acting. So, parang nasabi namin na grabe tong show na grabe yung nagawa ng Makiling sa amin na-improve talaga yung acting namin. Kasi pinush talaga kami nila Direk na mapunta sa beyond what we think we can do. Even the writers, pag mababasa mo yung script, malalaman mo kung anong gusto nilang ipalabas sa character mo eh. So parang hopefully nabigay talaga namin yung ng justice yung character namin kasi masasabi ko na nabigay namin yung 100%, 101% namin dito sa Makiling. Kasi lahat ng pinapagawa nila talagang ginagawa namin. And even if, alam mo yun, masama siya sa loob or parang pagod na kami talaga, parang gagawin mo pa din eh. Kasi alam mo, importante tong show na to sa kanila at sa lahat ng tao dito. So, yun yung drive talaga, yung importante, no? Yun yung naisip namin, yung drive, yung importante when you're doing something. Dapat you have to be really passionate about what you do. Kasi if hindi, babagsak eh. Parang baka masama mo yung show na bumagsak eh, kapag hindi mo ginawa yung best mo. Yeah. So si Derek, what can you say about that? Gaano ka ka-invested dito sa character mo for this particular project? Sobrang invested po kasi yung pinakaunang eksenang ginawa ko, pinaka-first scene, pinaka-mabigat. So, nakilala ko na agad yung character ko unang eksena pa lang. And syempre, as the show goes by, nagkakaroon na ng layers, ganun. And yun, tama si El, like every day pinapanood na, kung di man namin siya mapanood sa TV, mapanoorin namin siya sa YouTube. Tapos maiiyak kami sa mga eksena. Tapos gagalit kami. So I guess na-affect kami ng sarili naming acting, which means binigay talaga namin yung 100% namin. And siguro ang technique dito is siguro ibigay mo yung tiwala mo talaga sa mga tao. Ibigay mo talaga yung tiwala mo sa director mo, sa mga co-actors mo. And ang ginawa lang talaga namin dito is talagang connect kami sa kanila on a personal level then off-cam tapos sa eksena. Kaya naging successful yung show. Kaya para siyang nag-collab yung mga talents. Okay. Ganun yung nangyari. Tapos yun, ito yung kinalabasan na napaka-iconic lahat ng scenes. Lahat ng mga scenes sa Facebook, sobrang onting hours pa lang, ang dami ng views. Kaya affected din talaga yung mga tao. Tapos talagang nahati sila sa mga groups, may mga sarili-sarili silang bias. So, nakakatuwa kasi grabe ang kapit nila sa amin na hindi, parang ito yung pinakamalakas na kapit so far sa mga nagawa kong show na parang grabe yung invested lahat ng mga tao. So yun po. El, I think if I'm not mistaken, this is your second lead right now. Ito yung pangalawang lead mo, if I remember it correctly. And then I think you're kind of lucky kasi in this particular project, you were able to show what are you made of as an actress. Kasi di ba pinakita mo yung parang bida kontra bida, yung parang
at your versatility that you could be, good and then bad in the next couple of in the next scenes. What can you say about that? I'm very lucky. Kasi, Actually, Jamie, hindi po siya lucky. She's very hardworking. Yun yung napansin. Yeah. Walang swerte dito. Kailangan mo Ah, talagang trabahuin. I think dahil din po talaga sa team. Kasi pinapakinggan po nila kami kapag meron po kaming mga Yes. concerts. And accepting this project, hindi ko rin po akalain na ganun kalalim yung role ko. Kasi synopsis pa lang naman po yung nababasa kapag tinatanggap Yeah. yung project. So I didn't know it was gonna be this deep and parang pag nakikita nila yung character on TV, may isip silang bago. So mag-a-add sila, mag-i-inject ulit sila ng something. What if maging mukhang crazy na si Amira dito? Yung mga Yeah. ganon. So parang ako may nadidiscover din ako sa sarili ko na parang ang saya ng journey kasi ang daming unexpected and unpredictable moments na nakikita ko dahil sa show na to. And ang dami ko din na-discover sa sarili ko, and being an actor, ang dami Yeah. ko na-discover. So ayun po. Last na lang, are you ready for a possibility that are you ready for the possibility that the show might have book 2 or I season? am super ready! Ready ba ang production? Kami, ready kami. Time. Yun po yung wish I mean- namin, sana magkaroon ng book 2 talaga. As in, pa-end pa lang yung Makiling, yun na po talaga yung wish namin. Actually, we don't want this to end talaga. Kasi ang dami pa sanang storya na pwedeng ma-inject eh. Yeah. Yun nga lang, kailangan, minsan may mga bagay na, sabi nga ni Royce, na nag-e-end. Oo. Pero sana po magkaroon ng book 2. Parang very open kayo na gusto nyo magkaroon ng part 2 ang Makiling. So kung papipiliin kayo, given the chance, part 2 ng Makiling or a new teleserye na kayong dalawa pa rin nagkita? Part 2! 2 ng Makiling. Part 2 ng Makiling. No doubt. Talaga naman pala. Solid. Ayun. Iba, Okay, thank you. iba tong show na to. Ibang standards na naset. Iba standards na naset, yes. Iba yung values na nakuha namin dito. Napakadami.